bilang isang lalaki, Oh. gumagawa ng isang paraan na kahit ayaw ng isang babae. Oh. Mahirap sabihin lahat. Subalit, mga kaibigan, dumating po sa punto na para bagang natutukso itong si Papa Ido. Natutokso si Papa Edu. Eh, anong ginawa ni Papa Edu kay Kuya Bal? Sa kanyang minamahal na si Biancy. Nagnakaw ng halik. Hype! Kay Bibi Biancy. So, kaya niyo po, sa madaling panahon ay ating maayos ito. Mga kaibigan, kunting problema lang ito. Oo. Nakaw na halik. Halik. Mahirap pa rin. Oo. Tama. Mahirap pa rin yung ganun po na magnakaw ng halik. Kahit mahal ka ng babae, dapat magpaalam. Pero tama naman si Kuya Bal, no? Maraming Kasi, mga nagsasabi na ito pong si Mariel ay juwa. ha? Girlfriend. Jowa! Yon! Another day, another video reaction. Siyempre, dito sa ating YouTube channel, Merzano TV 2.0. Maraming kumakalat dito sa Pilipinas. At syempre, shoutout po muna natin lahat ng mga supporters natin mula Luzon, Visayas at Mindanao, syempre sa buong Mega Metro Manila. At ngayong araw, guys, Sarap hampas sino? Si Mariel. ang dadaan. Grabe, talagang alam mo, itong nangyari sa EDSA, talagang lumalawak at lumalalim. Laging At ito nga i-react po natin, nabanggit po ito sa upload ni Kuya Bal Santos Matubang na may pamagat, Edu, nagnakaw ng halik. chismis. Kaya ang tanong ko, guys, sino itong Mariel? Ito ba yung sinasabi nila sa resibo na ano? Yung iba, di ba, naghahanap ng resibo na, kasi may sa live ni Dr. Love, na may nababanggit na may nakita daw, ano? It turns out, babae. Ano ang lay? Ngayon, yung ba yung sinasabi nila Red Saint at nila Dr. Love? No? Itanong ko lang naman to, guys. Yun ba yung sinasabi nilang babae itong Mariel? So, alamin natin ang buong katotohanan dito sa upload ni Kuya Bal Santos Matubang. At syempre, shout out natin lahat ng mga Kalinga partners and reactors. And syempre, sa pangunayan ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna. At syempre, ang direktor na nagpapaviral na nag-iisang Kalinga Prab. At di ko na papatagalin, guys, at panoorin at pakinggan natin itong si Kuya Bal Santos Matubang. Magandang araw po sa ating lahat, sa mga kalingap, mga kaibigan. Gusto ko lang pong linawin, ito pong live kagabi ni Ate Glo regarding Live po na. sa hiwalayang Biancy at Ido. Na binanggit dito ay may third party. Sa kanyang title, Merong third party. So, parang ang dating, confirm na may third party. Ay, hindi pala, title lang palang yun, guys. Pasasya na po, title pa lang. O, ano, ituloy natin. ha? Biancy nagparaya, Mariel success. Ito po yung kanyang reaksyon kay Ate Glo. At bigyan natin ng linaw. Para po, Mariel nagpalaya. Nagpalaya. Naku, parang ang dating, kasi sa title pa lang, Mariel, nagpalaya. Nagparaya, sorry po. Nagparaya. Parang ang dating sa akin, may relasyon itong Mariel tsaka si Edu. Kasi nagparaya eh. Ba't ka magpaparaya kung wala naman kayo, di ba? Diba? Pero ulitin natin itong portion to, guys. at bigyan natin ng linaw. Para po, alam niyo, Yan lang po. Ulitin natin. Biancy nagparaya, Mariel success. Sorry po. Biancy nagparaya, Mariel success. Pasensya na po. Okay, tuloy natin. Ito po yung kanyang reaksyon kay Ate Glo. At bigyan natin ng linaw. Para po, alam niyo ang mga kwento sa likod ng mga pangyayari. Okay? Babaeng gusto, babaeng nanggulo Mhm. dito sa IDSI. At Babaeng ngayon, successful na siya. Ano? nanggulo. Dahil kung ang nakaraan noon, na ito siya ay nagbitiw ng salita na hindi nga natantanan Mhm. ang IDSI, Mhm. ito na nga, no? Naging successful ang kanyang plano. Yun. So, ang tinutukoy po ni Ate Glo ay si Mariel.
Si Mariel ay beneficiary po ni Papa Ido. Tinulungan ni So, malinaw Kuya Bal, itong Mariel is beneficiary ni Kalingap Edu. Tapos, Ido. At marami yung mga nagsasabi na ito pong si Mariel ay jowa, ha? girlfriend. Jowa! Gano'n ka to yung kuya? Biglang nagulat. Beneficiary tas naging jowa. Totoo ba yan? Parang hindi naman totoo ata yan. Anyway, pakinggan natin si Kuya Bal. Daw ni Papa Ido. Oh, Sa daw. kanya, Oh, so may daw. Okay. Kinukomment noon. At yun, si Bibian Sina ang nagparaya. Kaya isaksak mo sa baba mo Mhm. kung maggusto sa'yo. Yun. Yung nilalandian mo. Mhm. Oh, so ang dating, itong Mariel nilalandi si Edu. Sa nilalandi, ang dating, si Biancy ang nagparaya. Kasi nga may lumalandi. Daw. Oh, kuto natin. So, alam niyo po, no? Sinuri natin lahat. Inalam ang mga bagay na ito. Sinisiyasat. Tinignan kung si Mariel nga, yung beneficiary ni Ido, ang nasa likod. Oh, so lumalabas, sinisiyasat ni Kuya Bal, maigi. Kumbaga, parang bine-verify talaga niya. So, talagang legit itong sinasabi ni Kuya Bal. Tuloy natin. Mga kaibigan. At sa ating pagsisiyasat at pagsasaliksik, walang kinalaman daw po. Ha? Walang kinalaman daw po si Mariel sa mga bagay na ito. Walang kinalaman si Mariel. Bakit, Kuya? May gumagamit lang pong isang mapanira at Ah. ginamit ang pangalang Mariel. Ah. Ibig sabihin, itong Mariel ay walang kinalaman talaga at all. Hindi talaga siya involved. So, ang nangyayari, ginagamit lang daw tong Mariel. So, meaning, Kuya Bal, no, kung meron man tong FB account o any social platform, ibig sabihin, hindi yun totoo. May gumagamit lang dun sa kay Mariel. Okay, tuloy natin. Kaya yan, no? Ay ang layunin ay para sirain. Para Siraan si Papa Ido natin. Subalit, sa aking pagsasaliksik at pagsisiyasat ay wala pong katotohanan. Walang Si Ido katotohanan. ay may jowa or jowa niya, no? Itong si Mariel, mga kaibigan. So, hindi totoo, walang katotohanan na may girlfriend si Edo. Yan ang malinaw, guys, ha? Hindi po saan galing kay Kuya Bal. Malinaw na walang girlfriend si Edo. Oh. Katotohanan na si Ido ay may jowa or jowa niya, no? Itong si Mariel, mga kaibigan. Ang dahilan kung bakit po nagkaroon ng misunderstanding at problema between Yan lang, guys, ulitin natin yung portion na yun, ha? may jowa or Tagal ulitin natin. siraan si Papa Ido natin. Subalit, sa aking pagsasaliksik at pagsisiyasat ay wala pong katotohanan na si Ido ay may jowa or jowa niya, no? Itong si Mariel. So, ibig sabihin, Kuya, single na single si Edo. Malinaw po yan. Take note natin. Take note nyo po, isulat nyo, ha? Walang jowa si Edo, okay? Kaibigan. Ang dahilan Oh. kung bakit po nagkaroon ng misunderstanding at problema between Biancy and Ido. Oh. Sapagkat, alam mo na, Oh. bilang isang lalaki, Oh. gumagawa ng isang paraan na kahit ayaw ng isang babae. Oh. Mahirap sabihin lahat. Subalit, mga kaibigan, dumating po sa punto na para bagang natutokso itong si Papa Ido. Natutokso si Papa Edo. Anong ginawa ni Papa Edo kay Kuya Bal? Sa kanyang minamahal na si Biancy. Nagnakaw ng halik. Hype! Nagnakaw ng halik si Edo. Ibig sabihin, Kuya Bal, kung hinakawan niya ng halik si Biancy, mahal na niya to. Kasi hindi mo naman nanakawan ng halik yun, hindi mo mahal na mahal eh. At may binabanggit dito si Kuya Bal, natukso daw si Edo, kaya nagawa niyang halikan. Kumbaga, natukso siya, hinalikan niya si Beyonce. O, tapos Kuya, Punto na para bagang natutokso itong si Papa Ido. Sa ang ganda kanyang ba naman ng jowa, ang ganda ba naman kasi ni Beyonce, Kuya Bal? Maganda siya, oh. minamahal na si Biancy. Nagnakaw ng
Halik. Yan naman mga kaibigan. Lupit Nagnakaw ng halik. Kung ang ginakaw mo ay gamit, ang ginakaw mo ay pera Oh. sa isang babae, Oh. ay kumbaga sa ano po eh, pwede mong ano yun eh. Sige, okay lang yan. Pera lang yan. Pero halik po. Kumbaga parang pwede mong palampasin. Kumbaga, syempre, kung kumbaga sabi ni Kuya Bal, kung nagnakaw man sa inyo ng material na bagay, no, nakapagnakaw, edi okay lang. Kumbaga, pwede mong palampasin. Pero ito kasi, kakaiba. Nakaw na halik. Parang naranasan ko na rin. It's just a normal thing kasi. Kunwari, meron kang mutual understanding, di ba? Tapos, matagal na kayo magkakilala. Tapos, nagkatitigan kayo. Tapos, pagkatitig mo, biglang hinalikan mo. Kapag nangyayari naman, alam nyo naman yan, di ba? Kaya may tinatawag na nakaw na halik. May nakaw na halik na, na bawal. Kasi syempre, hinalikan mo, hindi ka nga kilala. Yun. Natawag kang manyak noon. Pero yung nakaw na halik na meron kayo mutual understanding, then nabigla ka lang, nahalikan mo dahil mahal mo nga. Naunawaan ko yun. No? Anyway, tuloy natin to. Ng halik. Ilang mga kaibigan. Oh. Nagnakaw ng halik. Oh. Kung ang ginakaw mo ay gamit, Oh. ang ginakaw mo ay Oh. pera Oh. sa isang babae, Oh. ay kumbaga sa ano po eh, pwede mong ano yun eh. Sige, okay lang yan. Pera lang yan. Pero halik po ang ginakaw. Oh. Hindi nagpaalam. Mga kaibigan. Halik. Alam naman, si Biancy po ay dalagang Pilipina. Oh. Hindi pa po yan nahahalikan. So, nagsumbong doon sa mama. Oh. Ma, hinalikan ako ni Papa Ido. Oh, nako po. Oh. Akala ko mama, love team lang. Yun. So, ang ginawa natin ay inayos. Sabi ko kay Papa Ido, kung talagang love na love mo si Biancy, eh, formal mong ligawan. Sa bahay niya. Sa bahay nila. Puntahan mo at ligawan. Ng formal. Oh. Ganon. Kasi po alam niyo mga kaibigan, Tama naman si dapat ligawan na ni Papa Eds. Ibig sabihin Kuya Bal, wala pang ligawan nangyari sa EDC. Kumbaga parang walang ligawan pero maaaring sila or mutual understanding. O tinatawag natin situationship. May gano'n kasi po ngayon guys sa mga ang tawag doon situationship na parang kayo pero walang label. No, hindi kayo walang tawag sa inyong dalawa. Pero may kumaga nagde-date na kayo, nagkikiss na kayo. Pero walang label, parang ganoon. Or madaling salita pwedeng mutual understanding. Hindi, pero kasi iba yung situationship Situationship kasi talagang parang nagde-date na kayo, ginagawa niyo na yung mga bagay na magjowa. Pero hindi pa rin kayo matuturing ganoon. Yun yung point situationship. Yung mutual understanding kasi nagsisimula pa lang, mutual pa lang, understanding lang yun. Understanding pa lang kayo meron. Pero yung mga situationship yun, may nagde-date na kayo nga, naghahalikan na kayo, pero walang label. Situationship tawag doon. Ano ito natin? si Biancy, Correct nyo guys baka mali po ako, correct nyo lang po ako. formal mong ligawan. Sa bahay niya. Sa bahay nila. Oo. Puntahan mo at ligawan. Okay. Ng formal. Ganon. Kasi po alam niyo mga kaibigan, itong si Papa Ido po Oh. at si Biancy ay may tinatawag na mutual understanding. Oh, may tuwan. Sapagkat sa loob ng halos 2 taon, Ito kay Papa is parang mutual understanding pa lang. Kasi hindi pa naman nila ginagawa bilang magjowa So hindi natin matawag na situationship. So ito mutual understanding. Nagkataon lang talaga natokso si Papa Eds. Siyempre ganda naman ni Beyonce. Niya. Nahalikan niya. Siguro he wants to express his love for her. So through kiss, ginawa niya 'yon. So anyway, ibig sabihin, ang maganda lang dito, pinapakita ni Kuya Bal na mahal ni Edo si Beyonce. Yan ang good news, di ba? nilang magkasama Oh. ay napalagayan ko ng loob. Parang ganon. Naging magaan ang loob nila sa isa't isa. Subalit, Oh. kahit ganon, Oh. bilang babae at dalagang Pilipina, Oh. pangit naman yung magnanakaw ka ng halik. Oo nga naman. Kaya yun ang nagiging simula. Oo. So muli po, walang third party. Walang third Walang party. third party po, mga kaibigan. So, inayos natin lahat ito. Sabi ko kay Papa Ido, puntahan mo yung magulang Oh. at si Biancy, humingi ka ng tawad, Tama yun. mga kaibigan. Kasi, napulis pa nga po sila. Dahil ang ginawa ni Papa Ido, Ha? sa halip na direktang iuwi sa bahay, biglang pa sa bahay at nagparada, nagpagpintuhan kay Biancy. So, nagtaka yung mga tao. Bakit may kutsi na nakaparada dyan? Ang tagal-tagal. Nag-report sa pulis. Ah.
Kumaga, alam nyo na, di ba? Nasa loob sila ng sasakyan. Tapos doon nangyari yung pagnakaw ng halik. Kuya, Bal, tama ba? Siguro, ang tagal. Yung ka na ka magsalita. Basta ba kayo na mag-isip, guys, ha? Eh, di nagnakaw ng halik. Kasi ang magiging tanong, Sir Marzano, sa tingin mo, matagal yung halikan? Sa tingin mo? Kasi sabi ni Kuya Bal, ang tagal doon nung sasakyan na nakaparada eh. Tapos ang ginawa ng mga ni-report sa police, ibig sabihin matagal. Dahil matagal yung pagparada. Malay mo matagal sila nag-usap. Tuloy natin. Parada. Kwentuhan. Kwentuhan. Matagal kasi kwentuhan. Oh. So, nagtaka yung mga tao. Bakit may kutsi na nakaparada dyan? Ang tagal-tagal. Ni-report sa pulis. Ni-report sa Ayun. police. At nagtanong yung pulis, bakit kayo nandyan? Ala. Sir, nagkwentuhan lang po kami. Ng aking mahal. So, yun. Yun po ang naging daan kung bakit naging mailap itong si Beyonce. Kay Papa Ido. Kaya, kailangan natin turuan. Iseminar itong si Papa Ido. Kung kaya, pupunta kami ng Bagyo para bakbakan. Seminar, mentor. Ganun pala yung ginawa ni Kuya Bal, no? Yung mga dapat gawin at aksyon ng isang tunay na lalaki maniligaw kay Bibi Beyonce. So, kaya niyo po, sa madaling panahon ay ating maayos ito. Mga kaibigan, kung may problema lang ito, nakaw na halik. Mahirap pa rin. Tama. Mahirap pa rin yung ganun po na magnakaw ng halik. Kahit mahal ka ng babae, dapat magpaalam. Pero tama naman si Kuya Bal, no? Kasi dapat mga ganun, ligawan mo na lang kasi. Pero hindi kasi maiiwasan yung Kuya Bal, totoo lang. Aminado ko, nagawa ko din naman yan. Sa asawa ko, di ba? Nakaw na halik. After nun, niligaw. alam mo yun, no? I mean, sa akin kasi, normal lang din po talaga minsan yan. No, huwag mo lang gagawin yan sa hindi mo karelasyon. Wala kayong di ba? So, minsan, kikis mo lang dito. Hindi naman masama yung nakaw na halik. Pero tama si Kuya Bal, bilang na lang is, ligawan mo na ng tama. Kasi Kuya Bal, nagtataka naman ako kay Papa Eds. Dapat, na nga, ligawan niya na yan. And maganda lang din sinabi nyo na talagang mahal ni Edo si Beyonce, di ba? Lumalabas dito sa video ni Kuya Bal. Ilan po muna, mga kaibigan, at itay natin ang pagpunta ni Ido, mga kaibigan, na Beyonce, para humingi ng sorry. Maraming salamat po sa ating lahat. Mabuhay and God bless. Salamat Kuya Bal at marami kami natutunan. Di ba? Tsaka itong Mariel hindi pala totoo. So malinaw guys sa lahat ng mga SC supporters, no, at nakikinig sa atin, no, malinaw na itong Mariel ay hindi jowa, hindi babae ni Papa Eds. At ito po ay according kay Kuya Bal Santos Matubang, nasa inyo na po yan kung paniniwalaan nyo, no? Hindi po namin kayo pinipilit. Kahit po ako, yung opinion ko lang to. Hindi ko po kayo pinipilit. Pero para sa akin, malinaw na talagang pawang paninira lang kay Papa Eds. At the same time, lumalabas na mahal talaga ni Edo si Beyonce. Tama naman si Kuya Bal. No, mas maganda formal na ligawan na ni Papa Eds si Beyonce. Pero ang sasabihin naman ibang mga supporters diyan, dapat si Dr. Love talaga medyo maglaylo talaga sa Edsy. Kasi siyempre, no, saan lang opinion ko lang, mahirapan kasi si Edo dumiskarte kung lagi na lang, kunwari, bawat galaw may nagbablog, may nagla-live. Parang napakahirap kasi talaga pumunta sa ganung bahay. Lalo na, nasa harapan si Red Zane, nasa gilid si Dr. Love. So, pag may ganap, alam na ng mga tao, so siguro naiilang si Papa Eds. Hindi siya makapunta sa bahay nila Beyonce. This is only my opinion guys Hindi ko naman sinasabi. Pero siguro makanawagan tayo kay Red Zane tsaka kay Dr. Love na pag pumunta si Edo sa bahay nila Beyonce, make it private, no? Para at least medyo hindi mailang si Edo. Pero this is a good advice from Kuya Bal Santos Matubang na formal ng ligawan ni Papa Eds si Beyonce. And hoping na magtuloy-tuloy ito guys. Pero sa akin, no, ako ay nagbibase sa sinasabi ni Kuya Bal Santos Matubang and this is good
good news for us. Lalo sa lahat ng mga supporters. Anyway, maraming salamat po. Ito po ang paborito nyo reactor. Nagizang Marzano TV 2.0. And to God be the glory. Paalam! Puro chismis ang ikakalat.